Okay, dumako tayo dito. Isama na natin to kay General Torre na para sinupalpal niya si Jambic Rumulya. Aray ko. General Torre tayo. Needs to work in sync with each other so that we achieve the mission. Hindi naman to kanya-kanyang operation na bahala ka dyan, bahala ko rito, ganito ang gawin ko. No, no, no. It's always something, everything are best done with proper coordination with all the interested parties. And it's important that you pointed out, sir, that you're from the same umbrella, which is the government. It's medyo weird lang to hear that parang, bakit kaaway ba ang tingin nyo sa isa't isa? Why are you firing shots against each other? O kung warning shots man ito or hindi. Now, pag-usapan lang natin, sir, no? Kasi ang NBI may kopya ng warrant against Senator Bato from the ICC. Yung PNP wala. Can you tell us the process? Kayo, sir, nakapag-serve kayo ng warrant no? Kay then President Duterte. Paano nakarating yung kopya ng ICC warrant sa PNP? Teka muna ha. Yan. Categorical statement stating that there's no warrant given to the PNP? Well, according to Secretary John Vic Remulla, wala silang hawak na kopya ng warrant. Unless that you're saying that the international bodies should have so many entries in so many entry points in the government of the Philippines. I don't think so. There's only one entry point of the international police, and because ICC has nothing to do with the Philippines. Yes, okay? exactly. ICC, that's why the ICC is coordinating with the Interpol, and Interpol, there's only one gateway in the Philippines, the National Central Bureau, which is the PCTC, and its office is inside Camp Crame. All right. It's inside Camp Crame. The office of the PCTC is inside Camp Crame. That is the gateway of the Interpol to the Republic of the Philippines. And I don't think that the Interpol needs to go to other agencies other than the Interpol gateway, which is the National Central Bureau. That's why it's named the National Central Bureau. So, ibig sabihin, General Torre, on a, siguro on a very clear day, dapat, kung meron ng NBI, dapat meron din ang PNP. Mas mauna dapat sa Interpol NCB. Okay. Which makes it more weird kung ganun ang sitwasyon. Kasi November pa, sir, daw na-issue yung warrant. So, ayan po, parang sinasabi po ni General Torre na hindi talaga kumakilo si John Vic. Aray ko. Ayan po parang sinasabi ni General Torre na hindi talaga kumikilo si John Vic. Ano sa tingin nyo? Diba? Parang sinasabi ni General Torre, imposibleng hindi malaman ni John Vic to eh. Diba? Unang-una, si Ombudsman po ang nagsabi nito. Si Bato may warrant. Kaya nga tumagtago si Bato eh. Ngayon, ano po dapat gawin? Katulad po ni Abalos, siyempre po, tandaan po natin, hindi po kikilo si PMP. Kung hindi po kikilusan ni DILG. Hindi po kikilo si PMP kung hindi po kikilusan ni DILG. So si Jambic talaga may problema. Aray ko. Okay? At nakikita ko nga sa comment section na gustong regaluhan si Jambic ng microphone. Okay? Ang sabi po sa comment section, John Vic, dapat sa'yo, assistant ka na lang ni Yusek Claire. Yan po ang nababasa ko Sorry, Sir John Vic, nababasa ko lang po. Assistant na lang daw kayo ni Yusek Claire. Tutel, gusto nyo daw araw-araw presscon. Aray ko. Yan po namin sa social media. Kasi po, Sir John Vic, ang dami pong pagkakataon na lumilipas. Ang dami pong mga sitwasyon ang nasasayang. Kasi po, ang dami pong chance na dapat kumilos tayo, pero sabi nila, tayo ay parang nai-stack up.
At sabi nga rin nila, napapahiya po ang Pangulo. Totoo naman, ay siyang tunay naman at totoo naman po yun. Napapahiya po kasi yung Pangulo at nung mga nakaraan po, nung nagkataka si Bato, ay parang napasama pa nga ang Pangulo na parang napaka inconsistent ng ating Pangulo dahil nga nandyan na eh. Nandyan na yung isda eh. Nandyan na yung isda. Aahunin mo na lang. Hahanguin mo na lang yung isda mula sa lambat. Kaso nakawala pa eh. Kaya lumabas na naman po si General Torre. Bakit lumabas si General Torre? Si General Torre po ang full of accomplishment. Si General Torre po ang talagang full battle combat na tao. Kaya niyang arestuin ka. Gamit lang niya ang batas at warrant of arrest. Diba? Diretso pa natin. And that even strengthens the argument that all there must be other agencies who have all those, because even the DOJ should have that. And you know, it's interagency coordination. DOJ, SILG, the DILG, and the NPNP, the NBI, and the PCT in itself. They are all part of the government and they are all interrelated with one another. Basically, kung sa mga tao yan, magkakamag-anak ang mga yan. Baka yan ang mga magpipinsan kung hindi magkakapatid. Okay. You were the one in charge of the arrest of former President Rodrigo Duterte March last year. Can you recall, sir, what happened during that time? But before you answer that, at the forefront, we'll be back after a short break. Welcome back at the forefront. We continue our conversation with MMDA General Manager and former PNP Chief General Nicolas Torre III. Now, sir, you were the one in charge of the arrest of former President Rodrigo Duterte March last year. Can you recall for us the process that led to his arrest? First and foremost, happy birthday to me last year. Oh, yes. Eh no, pa-birthday sa kanya yung pagkaresto ni Digong. Alam nyo, gaya nga ng sinabi natin eh, ang hirap na po magkubli ngayon. Napakahirap po magkubli. Ang hirap po magpatay-patay tayo ngayon eh. Ang hirap po magpatay-patay, malisya tayo, maging incompetent tayo, maging tanga-tanga tayo ngayon. Kailangan talaga ngayon, alam ng tao kung kumikilos ka eh, sa bilis ng informasyon. Kaso dito nakikita po natin talagang napakabagal po. Kilala nyo naman ako eh. Pag nakita natin talagang hindi po kumikilos ang isang sangay ng gobyerno o gabinete ng Pangulo, talagang bibirain natin eh. Alam mo, Secretary John Vic, wala eh. Wala po talaga. Wala talagang kilos eh. Walang kilos, maraming presscon. Patayin mo si BBM? No joke. Aray ko. Magalit na yung kaalyado ng Pangulo dito. Magalit na. Magalit na yung mga ibang kaibigan natin sa atin kung inaano natin si John Vic. Eh, wala talaga eh. Anong magagawa ko? Oh. Andun na eh. Andun na si Bato eh. Anong ginawa niya? Siya pa nagsabi na, hindi po natin inaaresto si Bato ah. What the? Aray ko. Ano yun? What's that? Diretso natin to. That's March 11, correct? It happened on my Yes, birthday. yes. Yeah. The process, yeah. The process is, well, I was given the warning order that there's a warrant of arrest that has to be implemented to the former president. And I examined it. I saw it that it's in order. And because I have to make it very, very clear, I did not do that arrest. I did not implement that warrant of arrest
just because it was ordered to me. I did it because I believe that is the right thing to do, Oh. that is in order, that is lawful, and that should be done to start the process of the trial. Alam nyo, hindi ko masisi po ang PNP dito. Hindi ko masisi ang PNP. Hindi ko po masisi. 'Di ba? Kasi nga po, si John Vic po ang nagsabi na magpapadala ako ng 10,000. 'Di ba? Magpapadala ako ng 10,000, pero nasa po yung 10,000? Wala po siya sinabi ang PNP. Aray ko. 'Di ba? Hindi ko masisi si General Nartates dito eh. Kasi po, pag kumilos siya, insubordination yun. Hindi pa siya binibigyan ng ano ni DILG. 'Di ba? Aray ko. 'Di ba? Sa tingin nyo, 'di ba? Alam nga, paano natin masisisi si General Nartates? Eh ba sabihin niya insubordination yun, wala kang timbre kay Secretary DILG. 'Di ba? Oh. Kaya babalik po to kay Secretary John Vic eh. O yan, tawag na nga sa kanya John Wick. Aray ko. Do you think that should be the process as well in arresting Senator Bato de la Rosa? The job of the police or the job of the law enforcement is not to interpret the guilt or the innocence of a person. The job is to implement the warrant because it is an order of a competent court. Kita mo? Ang trabaho ng pulis, i-implement ang warrant. Ngayon, kung i-implement yan ni Nartates, ang problema, walang timbre si DILG. Diba? Eh, kailangan may timbre si DILG dyan. Hindi naman kikilusan ni Nartates yan ng galon-galon lang. Hindi katulad noon na si Benor Abalos, nagja-jive talaga sila ni Torre. Nagja-jive sila ni Torre. Na utos ni Abalos papunta kay Torre, sapul kagad, huli kagad. Eh ngayon, wala. Anong magagawa ng PNP kung walang timbre si DILG Secretary? Sakit sa ulo. Nanunda, nakawala pa. Aray ko. The job is to implement it without fear or favor. Because if you become selective in implementing which warrant you want to implement or which warrant you don't want to implement, that will be the start of chaos. Sir, si Senator Bato, he has police escorts, no? Galing from the PNP, police nga, no? But as of now, pwede bang i-recall ng PNP ang mga police escorts niya? But he's a sitting senator, eh? No? And can his escorts effectively implement that warrant against him? That is a privilege given to everybody who are qualified to have those escorts. And obviously, because it's just a privilege, it can be recalled anytime. It's on the call of the PNP and the relevant authorities. Okay, now that alam naman natin that there's a warrant, the ICC has already said that it is valid. Naglabas talaga sila. Ginawa na nila itong public, ano? The PNP should also act on it, based on your opinion. Well, as of the moment, George, whether the warrant is valid or not is a question that is one of those questions that if you give it to three lawyers to debate on, you'll get 4 opinions. So, right now, somebody is saying that it's valid, it has to be implemented, and another faction or another group or another person is saying that, well, it's not a valid warrant, we need a local court to issue the warrant to make it valid. Pero So, kung ikaw, ang tatanungin mismo, nahawakan mo yung warrant galing from the PCTC. Yeah. Kasi dapat yun yung tamang proseso, may bigay sa pulis. Kung mahawakan mo to, even without local warrant, will you implement it? Kung ikaw yung PNP chief. yeah, my opinion will be the 5th opinion. Okay, In which the is... 4 opinions of the three lawyers that you will be asking. Okay, what is your 5th opinion, sir, then? That will be another opinion that
will not matter anymore. But isa lang talaga ang tinitingnan ko dyan, George, no? Is it lawful? Is it in order? And is there a need for it to be implemented, and how shall it will be implemented? Kung sa standpoint, police ako execution na sa akin eh. It's not for me to debate whether Tingnan mo, tama yung execution eh. Sino po ba mag-execute? Si General Torre. Sino po magbibigay ng basbas? Si DILG. Ayan ah. Ayan, ang dami po kasi nagre-request nito. Ayan po ang opinion ko dyan. Malaki po pagkukulan ni John Vic dito. Aray ko. Okay? Sorry po uli, Yusek Ler ha. Yusek, huwag kayong magagalit sa akin ha. Xi Jinping Yusek, wag po kayo mangyayari, wag po kayo magagalit, Yusek Ler ha. Hindi kasi nakakainis lang po. Nandun na eh. All, di ba? Marami tayong kupal na senador na hindi dapat pakinggan yan. Marami tayong kupal na senador na yan po ay wala na sa hulog. Di ba? Putik, nung nakita pa si John Vic na nandoon, nakikipag-beso-beso sa mga kupal na senador, lalong nagalit ang taong bayan. Parang, ano ba yan? Parang nakikipag-usap ka pa dyan na kita pa kausap niya si Bato, na kung tutuusin, wanted yun, hindi pa inaresto. Di ba? Suyang-suya po ang taong bayan sa nangyari. Suya na kay Cayetano, suyang-suya pa na hindi na-aresto si Bato. Nga sabi ni General Torre, i-implement yung batas immediately. Saka ka na magreklamo, may warrant ka. Diba? I-implement mo yung batas. Ngayon, magreklamo ka na kung pwede yan sa local, international, pag nahuli na. Aray ko. Kasi, dapat in-implement na eh. Bakit? Meron ng meron ng example, nandun na si Digong. Pusang ina naman, nandun na si Digong. Hindi na usapan kung valid or hindi yan. Nandun na si Digong eh. Kaso si John Vic parang ayaw kumilos. Aray ko. Linda Gamuyaw, thank you. Ano sabi ni Mama Erin? Mukhang nahihirapan na ang Yuse kung matanggal sa pwesto ang PBBM at walang ginagawa. Di ba? Di ba? Alam mo, BBM, Pangulo, pakiusap ko lang po sa inyo. Pakiusap ko lang po. Bilang isang supporter nyo, tanggalin nyo si John Vic. Diba? Tanggalin nyo si John Vic. Sorry, DILG Secretary ha. Wala po akong galit sa iyo. Pero bilang isang nakikita ko po nangyari dito, bago namin iwan ang nangyari dito sa Senado, kailangan mo mag-resign. Alam mo yan sa sarili mo, DILG Secretary John Vic Remulla. Ang tanging paraan po para mapahupa mo ang galit ng tao, mag-resign ka na lang. Aray ko. Okay? Mag-resign na lang po kayo, sir. Sorry po Alam ko may mga balager na pinagtatanggol po si John Vic. Pero ako, pasensya na po. Kasi mahirap ipagtanggol ko yan dito. Galit ang taong bayan. Mag-resign na lang po kayo. DILG Secretary. Wala po eh. Wala po tayong naasahan sa inyo eh.
Sorry ha. Atong Ang, nasan? Harry Roque, nasan? Saldi ko, nasan? Aray ko. Diba, sabi nga nila, mga wanted, wala. Presscon, dami. Ang dami pong ang daming wanted. Wala. Sabi nila. Pero yung presscon mo, dami. Aray ko. Dapat, madami dakip. Konti presscon. Aray ko. Diba? O, yun. O, yan. Yan na naman. O, ayan. Pag-aaresto yung mga senador, baka na naman, mahirapan na naman tayo. Kasi susunod-sunod ang aresto niyan. Baka mahirapan na naman tayo. Ayan, kay Bongo, baka makawala na naman yan. Oh, si Bongo, baka makawala na naman yan. Susunod na yan. Magsisimula na yung hearing ni Duterte. Baka naman si Bongo, makawala pa rin yan. Aray ko. Alam mo, kung gusto nyo pong bigyan pa tayo ng galang, Sir John Vic, kung gusto nyo pong galangin pa tayo, mag-resign na lang po tayo. At least may matitira pa tayong dignidad nun. Kaysa dire-diretso po, lalo kayo masisira sa tao. Wala nang tiwala eh. Wala na pong tiwala. Sobrang wala na pong tiwala talaga ang wala nang tiwala ang taong bayan. Harap-harapan nyo nandun na oh. Nakipagkamay pa kayo kay Bato. Hindi po ganun. Hindi po kayo nakikipag-usap dyan na para konsintihin yung mga yan. Diba? Ay, nako.